Hingan ko muna kayo ng reaksyon at masasabi doon sa pagsasampa nga ng perjury complaint laban dito kay Ramil Madriaga. Well, tama po yun. Talagang yung mga statement naman ni Madriaga ay hindi kapani-paniwala. Ito perjurious. Perjury po talaga yan. At kanina nga narinig ko napakakapal ng inihaing ebidensya, hindi lang dokumento kundi testimonya laban kay Madriaga. Kaya sa aking palagay, tama lamang na idemanda po siya ng perjury. At considering may mga kasong kinakaharap itong si Ramil Madriaga, nakakulong pa siya, sa tingin mo ay ipepresenta ito ng prosecution bilang kanilang testigo sa impeachment trial ng Vice Presidente? Yun ang pinag-iisipang mabuti ng mga prosecutors kung mapapala nila kung sakaling ipresenta si Madriaga. Maaring mapasama yung kanilang kaso, mahina na nga, mapapasama pa. Pag-iisipan nila mabuti yan. At kung sakaling ipresenta yan, ay nakahanda po yung mga abogado ng depensa para sa isang matinding cross-examination. At at the end of the day, Madriaga's testimony will not help the prosecution. Opo. Makakasama sa kanila yan. At kaugnay po sa nagpapatuloy pa rin na impeachment trial doon sa Day 16, nagpresenta po ng panibagong mga testigo, yung mga disbursing officers nga at iba pa, attorney, laban nga dito sa pangalawang Pangulo. Kaugnay nga doon sa maling paggastos o umano ng confidential funds ng Vice Presidente. Ano naman po ang assessment po ninyo initially doon sa naging pahayag nitong disbursing officer na si Gina Acosta? Si Gina Acosta ay prinsenta ng prosecution as hostile witness. Siguro inaasahan ng prosecution na through leading questions, kasi pinapayagin yung leading questions kapag hostile witness, ay meron siyang aaminin under oath na mapapasama kay BP Sara. Pero sa inyong lingkod, wala po akong nakikitang nag-gain ng prosecution doon. Yun katulad ng sinabi na ito, pangkalatan na, pati na rin sa ibang testigo. Ang minamagnify ng prosecution ay yung mga alias, yung mga fake names na tinatawag nila. Nakatatawa yung pangalan, hindi, at may isa pa ngang congressman, hindi ko na matandaan kung sino, nagpakita pa ng certification galing sa National Statistics Authority na wala silang birth certificate. Ito mga taong to, yung alias. Natural, alias yan. Paano magkakaroon ng birth certificate? Pero hindi nangangahulugan na kapag wala kang birth certificate, hindi ka na tao. Ilan ang nakikinig sa atin ngayon na walang birth certificate? At yung birth certificate does not mean na if you do not have a birth certificate, you don't exist. Bilang abogado, marami nga po akong kaso na para magkaroon ng late registration dahil walang birth certificate, hindi na So, it is not conclusive that a person does not exist simply because wala siyang birth certificate. That does not follow. And yet, na-magnify yan. Akala nila, makakapunto sila. Hindi po. Ngayon, punta tayo sa mga pangalang alias. Confidential funds. Talaga naman kailangan alias yung pangalan. Ngayon, sino nag-iisip ng alias? Yan. Kailangan ba yung alias malapit sa katotohanan? No? Kailangan ba yung alias? Kailangan paano kung inalias mo, James Bond? No? O yung ba nangangahulugan na hindi wala nang tunay na taong recipient? Hindi, kasi
the aliases does not say na meron ng corruption doon. Kasi pinapayagan naman talaga sa paggamit ng confidential funds ang mga aliases. Ang ano lamang, maari siguro yung nagbigay ng mga alias, kumakain sa Mary Grace Restaurant at kumakain ng Piatos, kaya ginayaan niya Mary Grace Piatos. So, but that's hindi ibig sabihin yun ay peking tao. Ngayon, tingnan natin yung paggamit ng confidential funds ng ibang ahensya na ginagamit para sa counter-terrorism, legal counter-terrorism. Puro alias yun. Walang gagamit ng tunay na pangalan. Ngayon, pupunta tayo dun sa sinasabi nilang yung sinasabi nila na hindi regular o there's something na hindi regular na ang withdrawal ay ganong kalalaki. Di ba? Cash withdrawal eh. Paano mo mababayaran yung informant mo ng cheque? Hindi naman pwedeng ilagay sa cheque yung alias. Di ba? So, talagang kailangan ay meron na mag-withdraw at yung nag-withdraw yun, talagang cash ang bibigay mo sa mga informant because they cannot use their real names and they cannot use also their alias. Kunyari, yung cheque, pay to the order of Mary Grace Piatos. Pwede ba naman yun? Paano niya ma-withdraw yun? So it runs counter to the objective of illegal counter-terrorism. Kasi you cannot pay in checks, cash lang. So, kapag cash, you have somebody na pagkakatiwalaan mo na mag-withdraw nun at ibayad niya ng cash. So, in other words, whether it's an alias o hindi tunay na pangalan, does not matter. It does not prove anything. Yung mga withdrawal na malalaki, natural. How can you withdraw? Kaya nga over the counter ka kasi you cannot pay in check. No? Kailangan over the counter. Diba? At hindi pwede yun mismong informant ang kumuha nun. There should be somebody assigned. No? Ang importante nakarating yon sa mga informant. Ngayon, meron din sinabi, grabe naman 11 days na withdraw ka agad. Lahat, ganun kalaki. Alam nyo, kailangan tingnan muna natin, kailan ba pumasok yung pera? No? Sa pagkakaalam ko, pumasok po yung pera na para withdrawin, para sa intelligence network, yung pagbabayad ng mga informant, ay buwan na ng December, about December 20, magpapasko yata yun, ilan araw na lang magtatapos ang taon, kailangan ay ma-withdraw mo na yun. So you have to withdraw within that reasonable time, with the time remaining, no, doon sa taon na yun. So, yun, sinasabi nilang napakabilis naman gastusin. No. It is because nakarating yung pera sa Vice President ng very late na and they have only a few days left to have a withdrawal because sabi nga, hindi nga pwede yung check, no? And give it to the informants. So, kasalanan pa ba yun ng Office of the Vice President o ng DepEd na hawak ngayon? Ngayon, meron din nagsabi, I think, sa Senator Judge, no? DepEd, hindi naman hawak ng DepEd ang mga universities, mga colleges. So bakit siya yung mga counter-terrorism na sinasabi niya sa college, sa university, DepEd hanggang elementary, saka hanggang senior high ka lang. Hindi ka naman pwede dun sa college dahil hindi nagtawak ng DepEd yun. Hindi po. Yung pong meron pong study
na ang most na recruit, no, ng mga insurgents are between the ages of 12 and 17, which means high school. So, ma-justify mo rin yun na nandun nga yun, yun sa DepEd na ang kanilang counterintelligence ay nakatuon dun sa mga edad na yun na hindi pa sila college students. Yan. Yung audit notice, ito nga. Ano yun, yung pagka na rinig natin yung mga testimony ng mga galing COA, okay sana kung ang testimony nila reflects the official stand of the agency. The official stand of the agency, to my mind, kung ano yung COA findings nila kapag inaudit yung tanggapan. Ang natatanggap ng Office of the Vice President, unqualified opinion for several years. So, bago naman yun maglabas kung ano yung pag-aaral, pagsusuri, pag-audit ng mga auditors nila, dumadaan doon, tapos saka sila nag-i-issue. So, kung talagang may diferensya, bakit unqualified audit pa rin ang inilalabas ng COA? Now, ang ibig sabihin, itong mga witness nila, pagka narinig mo yung testimony nila, nag-i-inject sila ng kanilang personal opinion. And even lawyers and even judges, senators, pag nagtanong sila, they are asking for opinions. Samantalang itong mga COA and even the other witnesses from the government agencies were not presented as expert witnesses. Kasi kung expert witness ka, then your opinion, no, kapag qualified ka as an expert sa court, your opinion can be taken as evidence, no, doon sa field of expertise mo. Pero dito, wala ni isa sa mga witnesses ang prinisinta ng prosecution as expert witness. Therefore, whatever opinion that they have given in court, no, walang walang bigat because personal niya lang yun eh. Paano niya naging yun ang opinion niya? Tingnan niyo magtanong yung iba, even yung mga judges. Palagay nyo, hindi po pwede yun. You will convict the Vice President based on opinions of witnesses, na their opinion is as good as the opinion of everybody else. So, and then, okay, yung mga audit notice nila, yan ay hindi pa final. Di ba? Hindi pa final yun. Pagpalagay mo na may diferensya in audit, it's not yet final. So, will we convict the Vice President based on audit reports which are not yet final? Unfortunately, sa tingin ko po, kapag binabase natin sa mga katanungan ng mga ibang senador, kasi pagka ang nagtatanong, kunwari sila Robin Padilla, sila Cayetano, sinasabi, bias. Pagpalagay mo na, yung mga tanong nila Tulfo, nilang Tiveros, na puro opinion. Hindi ba pwedeng sabihin, bias din sila? So, what can we expect? Di ba? Kaya nga sana, no, hindi pa naman huli lahat. Sana, no, kapag sila ay humatol sila based on evidence, not based on opinions, not based on political biases. And I'm sure na kapag ebidensya, they will acquit. Opo. At ang isang mahalagang punto din doon, attorney, na tinatanong ng prosecution itong si Gina Acosta na kung minamadali ba yung paggastos, yung terminong minamadali at binanggit talaga nila yung paggastos sa loob nga ng 11 araw ng confidential funds ng Vice Presidente. Pero ang sagot po ng disbursing officer ay dumaan naman po pala sa regular na proseso, attorney. Opo, saka kailan ba nila tanggap yung pera?
O, tingnan nila, ano yung timeline? O, I hope I'm correct when yun sa nabasa ko na talagang December na tanggap, no? Para ma-prove mo na if you will not be able to disperse it by the end of the year, then wala na, di ba? Saka kung minadali man at dumaan sa proseso, hindi minadali yon. Pagka sinabi mo minadali, was there something irregular? Di ba ang gusto nga natin sa gobyerno, madalian basta dumadaan sa proseso, sa regular na proseso? Sinabi naman ng witness na dumaan naman po. So, meron bang haste doon? Meron ba? Tingnan nga natin yung budget nitong mga prosecutor congressman, kung gaano rin yung kanilang mga budget, kung paano nila nakukuha, within what period of time. So, if I'm really waiting when the defense trying to present evidence, at malamang pagka depensa na nagpresenta ng kanilang ebidensya, mas maliliwanagan ng tao. Yun nga lang, yung mga tao ngayon, wala nang interest gaano sa impeachment trial kasi puro palabas na lang. Ang tawag ko nga dyan is a covert presidential campaign, no? Against VP Sara. Ang nakikita ko sa prosecution, pagka na-acquit naman siya, di ba, dinurog naman natin sa social media. Ganun na lang yun. Ano yan eh? Imagine na yun, a congressman na took time kumuha ng certification na wala namang ganitong pangalan na birth certificate. Will that amount to a conclusive evidence na walang tao na gano'n? No. Doesn't. Because as we speak, ilan million o ilan libo yung wala naman talagang birth certificate, and yet existing yung taong yun. Opo. At marami ding nagka-obserba, attorney, bakit parang inaangguluhan daw na parang inaangguluhan ng prosecution, o minsan siguro yung mga senator, ilan yata sa mga senator judges, inaangguluhan na parang meron ebidensya kahit wala naman. Yun na lang ang kanilang maaaring gawin. Yun na lang. Yun ang gusto nilang ilabas. Kaya nga, noong sinabi, wala na lang magsasalita sa inyo, parang gano'n. Because sub judice to. Hindi po mapahag yung prosecution. Bakit? Hindi sila makakabawi. Ang sinasabi nila, hindi, paliliwanag lang naman namin nangyari sa trial. Hindi naman gano'n eh. Pagka narinig mo yung mga na i-interview sa prosecution, mga opinion din nila yung mga sinasabi nila, hindi naman kung ano yung nangyari. Opo. Pero I think this trial really is a waste of time. Opo. With all due respect dito sa nangyayari dito, magbotohan na lang kaya kaagad kayo. Kasi, at the end of the day, politika rin naman ninyo masusunod din. Hindi naman ebidensya. Opo. Sa ngalan po, sa lagay ng politika natin ngayon, sabi mo nga kanina, waste of time na ito para bang wala namang patutunguhan, wala namang enough evidences na magpapatunay laban nga sa Vice Presidente. Sa tingin po ninyo ay maa-acquit ang Vice Presidente sa ganitong setup ngayon? Kung ebidensya pag-uusapan, maa-acquit. Pero pag politika, delikado. Kaya nga, di ba, sabi nga ng kampo ni VP Sara, sana mapadali natin tong impeachment trial. Ang sinasabi ng prosecution, hindi, dinidelay nila yan. Kung ako naman yung nasa depensa, gusto ko nang matapos to. Bakit? Narinig natin, nababaltaan natin yung gapangan. No? Gapangan na with, sabi nila, with the
this is with the instruction of Malacanang. Yung mga for acquittal, pinipilit nilang gabangin. No? It's either makulong kayo o bumoto kayo ng kung ano gusto namin boto. Kita nga niyo yung mga Marines. Yun na bumaligtad. Tapos si Gutesa. Bumaligtad. After isang taon, saka babaligtad. So makikita mo na yan. Timing. Tingnan mo yung timing, ha? Si BBM, yung kanyang SONA, paluwa-luwa pa. Akala mo, totoo, na nalulungkot siya na madedemanda yung kanyang pinsan. And then, after a few days, yung apat na Marines nag-retract. And then, ngayon, si Gutesa, all of these people, these witnesses, supposed witnesses, pointed to the fact that they delivered kay Martin Romualdez. Di ba? So, pagka ikaw yung abogado ni Martin, talagang gagamitin ko yan. Malakas na ebidensya para sa kliyente niya yan. Na, nag-retract ko. Di ba? Bakit? Because I think, no? Maraming sabi, baka si BBM ang piliin na presidentiable. Kasi di ba sabi ni BBM, yes, I will endorse a candidate. Good luck sa i-endorse niya. No? Pero ang sabi niya, i-endorse daw niya yung magtutuloy ng kanyang anti-corruption campaign. Delikado. Pero ako tingin ko, no, he will not endorse somebody from the yellows, the pink. Why? Because the yellows and the pinks, no, after, if they will succeed in convicting Sara, ang next in line nila would be BBM. Hindi magsasama yung dalawang yan. Wala rin tiwala sila BBM. You think ang endorse nila somebody like Leni Robredo or Risa Hontiveros or even the Tulfos? So akong tingin ko, here's my opinion, ang sikretong kakandidato pa rin nila dyan si Romualdez. They are trying very hard na malinis si Romualdez kung kaya nila, because he is the only person that BBM could say na I'm safe kapag iba na yung presidente. Opo. Why? Because of the suspicion of a lot, not only me, na may alam naman talaga sila pare-pareho dyan sa flood control scam. Opo. Attorney, Tingin ko, Romualdez pa rin ang niyan. Ngayon pa lang pagka kita mo na, hindi ko alam kung totoong nagagalit na yung ombudsman, pero pagka nangyari yan, sampahan man at yung isasampa hindi plunder, ibig sabihin makakapiansa, wala, hindi makukulong si Romualdez. Opo. Attorney, sa tingin po ninyo, malaking kawalan ho ba yung confidential funds ngayon sa Department of Education? Alam natin, di ba, nagkaroon ng zero confi funds ang DepEd nung panahon nga ng Vice Presidente. Gaano ba kahalaga ito? Lalo na't ngayon, ay nauulit na naman po yung mga shooting incident, no, sa mga paaralan. Well, may epekto kung makikita mo na there is really a legal counter-terrorism activity ng DepEd. Ang sinasabi nila, bakit ang DepEd meron confidential funds? Abay, sino ba nagbigay ng pera dyan? Di ba, ang Kongreso at pinirmahan yung budget ng Presidente. So, before they give that money, they should have asked that question. Kaya nga, isa to sa tinitingan ng inilingkod na lahat to politika lang. Bakit? Nung magkakakampi pa silang lahat, no? Kung hiningi yan ni VP Sara, ay binigay naman nyo. Kung talagang sa tingin nyo, Kongreso, Mr. President, na hindi dapat meron ang
DepEd ng confidential funds, then why did you give her or that department confidential funds in the first place? Bakit ngayon lang yung naisip yan? O dahil yung Vice Presidente kalaban na niyo sa politika kaya sinasabi niya. Pero nung naglaan kayo ng pera dyan, nobody said that. No, let's check Congress record. Yung mga maiingay dyan na they are against the confidential funds of the Vice President sa DepEd. Why did you not raise that in Congress nung pinag-uusapan yung budget? Oh, wala. You approved the budget. And the President signed that budget na included yung confidential funds. So, that is also one of the reasons why I cannot really join itong mga nagsasabing sa prosecution na, bawal yan. Eh, bawal. Eh, bakit di? Hindi niya sinabi yan noon. Oh, tapos ngayon, kalaban na niya sa politika. Yan ang gagamitin niya laban sa kanya. At sasabihin niya, hindi. Gusto namin malaman kung ginamit sa tama yan. Eh, ayan na nga yun, yun sa audit eh. Di ba? O, kung hindi man naggamit sa tama, no? Ibig sabihin, mayroong mga pinaglaanan na hindi dapat doon, pero ginastos doon, then, is that impeachable? So, that's the irony. Congress gave it and now you are prosecuting her because she has confidential funds. Eh, kayo naglagay ng pera niyan. Tapos hindi lang isang beses, nagbigay pa ulit kayo. Dapat noon panahon na yon, check na niyo sa kanya. O ano ginawa mo sa confidential funds? Diba? Eh hindi, kakampi pa natin yan eh. Saan na lang pagkakalaban na natin. Ayan ang nangyari. Opo. At tama lang ho ba para sa inyo na may confidential funds talaga ang Vice Presidente that time sa Department of Education para mapigilan po itong mga recruitment na ginagawa po ng teroristang grupong CPP and PNDF? Well, that is something that Congress should answer. No, hindi ko masabi kung kailangan ba kasi ang sabi nila first time yan na yun DepEd nagkaroon yan. So, bago naman nila binigyan yan, no, presumably, pinag-usapan sa Kongreso yan. So, that is a justification kung bakit sila naglagay dyan. Yun nga, yung 12 to 17, ang mga nare-recruit nila, maybe, naka-enroll dun sa mga, high school pala. Dun sila nagre-recruit. If that justifies the confidential funds, good. Di ba? Oh. So, it's Congress who should answer that. Wala po akong basihan para sabihin na oo dapat o hindi dapat kasi yun kaya nga confidential eh, no? Should have been yung Kongreso ang dapat tumingin yan. Ngayon, dun sa point na etong nangyayaring to, yan, na may mga nababaril, etc., then that probably is one of the causes kung ano nangyari noong tinanggal nyo. Pwede yung ikatwiran yun. Opo. Attorney, huli na lang, doon sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, naniniwala ho ba kayo na nagamit ito ng tama o maayos dahil napanatili yung peace and order, security ng mga kabataan sa mga paaralan? At kailangan bang dapat may maaresto para mapatunayang may proof of success? Yan po yung issue doon sa impeachment trial eh. Kung saan yan po yung mga naging batay sa naging opinion or interpretasyon nga ng mga COA auditor ay kulang yung mga dokumento, particular na po doon sa proof of success ng paggamit po ng confi funds. Una, tinignan ba nila yung ibang ahensya? Tingnan natin yung ahensya ng may confidential funds kung ganun din ang pagbusisi nila. No, kung ganun din yung parameters na ginagamit nila
sa pagbusisi ng confidential funds ng ibang ahensya na meron. No? And let's compare kung ano sa kanila. Ang kailangan ba ay may nakulong, may napatay para maging successful na yung bang ibig sabihin nitong mga COA? Di ba? So, if ang gauge mo doon ganyan, bakit hindi ganun ang gauge mo sa iba? Di ba? What is the parameter of the gauge or the gauge when you say that the use of the confidential funds was successful? Di ba? So, tingnan mo na yung iba. Pangalawa, assuming it was not successful, ibig sabihin ba ginamit sa mali? Di ba? Maraming na kung hindi naging successful, hindi yun yung inaasahan nating output despite the money, then is that impeachable? Siguro sa implementation nagkaroon ng problema. Diba? So, if you base yung tanong nyo, so far, dun sa mga sinabi ng mga witnesses, that is not impeachable. As I said, the audit reports are not final. Ilan ahensya ng pamahalaan ang walang pinaplag, walang nakikitang diferensya. Pero doon ay hinahayaan, okay, paliwanag niyo sa COA, ganyan, etc., etc. So, hindi yun, top finding sa atin. Wala, may corruption na yan, ganyan. Walang ganon ang inaan ng COA. At sabi ko nga, if merong ganyan, bakit kayo naglabas ng unqualified opinion? You explain that to the people. As sabi nila, pag unqualified opinion daw ng COA does not mean na walang corruption. Bakit? Ang dami nagmamalaki na mga mayor, governor, agencies, head of the agencies na pag may unqualified report sila sa COA, pinagmamalaki nila yon na corruption-free sila. Tapos pagdating kay Vice President, hindi pala. Kaya makikita nyo, selective injustice dito. It really points to that direction that the purpose of the impeachment trial is not accountability. The purpose here is to disqualify the Vice President from running for office. No? Because she is the front runner. At medyo natatakot sila na balikan sila ni VP Sara pag naging presidente na. Opo. Sinasabi nila na humihina na si Sara. Kayo na mismo nagsasabi niyan na dahil sa impeachment, humihina na siya. Di nahuhuli natin yung talagang purpose nila. Yun lang gusto lang naman nila. So, if yun lang ang purpose nyo, let's not waste taxpayers' money. No? Magboto na lang tayo para tapos na. Pero attorney, mas ramdam ho ba ninyo na mas-secure yung mga anak ninyo noong si VP Sara pa naging kalihim ng Department of Education kumpara ngayon na kung saan may mga naiulat nga ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan? Well, ang dyan is, meron ba tayong nababalita ang mga nangyayaring ganyan noong nasa DepEd pa si VP Sara? At ano ngayon ang nangyayari? Perhaps that will be the case.